Ngayon ay pangungunahan ng ating Pangulo ang pamamahagi ng 21 makinarya at kagamitang pansaka para sa 17 na mga agrarian reform beneficiaries na kinakatawan nina Emerson Anyok, Rodrigo Henebraldo, Anisito Amoy, Perla Miraflor, Elisama Gregorio at Wilma Celis. Despite the gains we have achieved after years of implementation, the CARP has yet to fully achieve its goals for equity, food security, and poverty alleviation. And we are thankful to our President Bongbong Marcos Jr. for his resolve to distribute all lands under CARP by the end of his term. As a predominantly agricultural province, developing agriculture and uplifting the lives of our farmers are among our primary concerns and priorities. It is for this reason that we are truly grateful today. Marks a significant step towards our goal of improving the socio-economic conditions of our farmers and the overall political development of the Philippines. Kung ang aton agrikultura magauswag man ang kabuhi sang aton mga mangunguma upod sa tagsa nila ka pamilya. Kag aton man masuguran ang seguridad sa pagkaon. I extend my utmost appreciation to the Department of Agrarian Reform, together with the Department of Agriculture, for working tirelessly to support our agrarian reform beneficiaries. My President, our President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos. The Dar family headed by my good friend, Secretary Conrad Estrella. Members of the House of Representatives, hindi ito na kamo pag-isa-isahon. Mayors, city mayors and municipality mayors, barangay officials, and of course, I have to give this special mention to my good friend also, Undersecretary Jesry Palmares, sir. And Mr. President, allow me to speak in our own dialect. Madamo gid nga salamat sa aton nga pinalangga nga presidente nga wala gid kita nagsala sa pagsuportar sa iya. To be exact, 1 year and 10 months kag nadumduman ko April 23 nagrally kita suportar kay BBM diri sa Negros Occidental. Subong ari nagabatsyag sa mga benepisyaryo, sa mga farmers. Ari na ang ginahulat ninyo nga hindi na mother title or collective title, it's individual certificate title sa aton nga mga CARP beneficiaries. Palakpakan naton ang pinalangga nga presidente. Nagakalipay kag hindi ko kabalo kung anong ginabatsyag ko subong. Nga kasakuon sang aton pilalangga nga presidente kag sang aton nga secretary sa Department of Agrarian Reform. Pero naghatag sang ilang nga oras sa pag-atubang sa 4,200 beneficiaries sa bilog nga Negros Occidental, sir. Ang amon lang nga mapasalamat kay aside from CLOA nga i-receive nila subong, may ara nga ihatag ang aton nga gobyerno headed sa aton pinalangga nga presidente, ara da ang mga traktora, farm implements, support ina sa inyo nga mga agrikultura, sa inyo nga mga kadutaan para sa paghatag sang maayo nga produkto, which is amo gina ang gusto sang aton pinalangga nga presidente, nga magasaka, mag-increase ang production, magmaayo ang income sa mga pumuluyo, labi na gid sa inyo diri sa Negros, diri sa aton sa Negros Occidental.
Pero boss, may ihutik ako. Yung hutik sa amin, bulong, may ibulong lang ako mamaya sa iyo. For the good of Negros Occidental also. So maybe later. Thank you very much. May God bless us all. God bless you. Ngayong April 8, 2024, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kalihim ng kagawaran ng Reformang Pansakahan, Conrado Estrella III, ay mamimigay ng mga Certificates of Land Ownership Award at electronic titles sa 2,797 agrarian reform beneficiaries ng mga Negrense. Paghahatian ng mga ito ang mahigit 2,550 ektaryang lupain. Sa nasabing numero ng mga benepisyaryo, 1,551 dito ay mga ARBs mula sa mga kabayanan at kalungsuran sa hilagang bahagi ng Negros Occidental, kung saan ay kanilang paghahati-hatian ang mahigit 1,426 ektaryang lupain. Samantala, ang natitirang mahigit 1,124 ektaryang lupa ay paghahati-hatian naman ng 1,246 na mga ARBs mula sa timog na bahagi ng lalawigan. Maliban dito, halos 70 million pesos na halaga ng mga support services ang tatanggapin ng mga agrarian reform beneficiaries organizations mula sa lalawigan. 59 million pesos dito ay halaga ng mga farm-to-market roads sa lungsod ng Bacolod at tulay ng Pangulo para sa kaunarang pang-agraryo sa lungsod ng Talisay. Samantala, ang natitirang halos 11 million pesos ay kinabibilangan ng mga makinarya at kagamitang pansaka kagaya ng traktora, mechanical thresher, floating tiller, hauling truck, grass cutter at marami pang iba. Totoo nga nasisikat ang bagong umaga kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang mga bagong bayani, ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Kasama po ninyo, sama-sama tayong babangon ulit. Ang mga benepisyaryong ARBs ng land titles ay mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Rolando Yay Tulaheras. 85 taon gulang at presidente ng Barangay Magsaysay, Cadiz. Paumanhin na po sa akin busis dahil hindi ko po maunawaan ang aking naramdaman sa ngayon. Sobrang saya ko lang po dahil matapos ang halos 33 anyos. Isang malaking karangalan para sa akin na mapagbilang sa mga magsasakang personal na nabigyan ng sariling titulo ng aking pinakamamahal Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ipinagbubunying dar Secretary Conrado Estrella. Ito na po ang aking titulo. Hawak ko na po ito ngayon. Napakagandang pagmasdan ng ulit-ulit. Sa mga hindi nakakaalam, 1991 pa po binigay ang aming elected group. Mabuti na lang dahil bago ko isalin ang mundong ito, naging tulay po kayo para pagpa sa kamay ko po ang aking sariling ito. Salamat, maraming salamat. Maraming salamat, Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat, Secretary Conrado Estrella. Ako po ay isang Ilocano, pero susubukan ko pong magsalita ng Ilonggo. Maayong aga gid sa inyo nga tanan. Nalipay gid ako nga nakabisita diri sa inyo sa Bago
City, kag Negros Occidental. Handom ko gid kung tani nga makatilaw sang manamit nga diwal. Pero daw wala gid akong ginyuhuman sang kapalaran. Kay sang Pebrero pa lang, gid ubos na kuna ni Vice Governor Jeffrey ang tanan nga diwal nga naggugwa sa dulid. Naintindihan ba ninyo yung sinabi ko? Mabuti pa kayo naintindihan nyo, ako hindi. Nagdaan ang maraming administrasyon, pati na ang mga magsasaka na nagtatanim ng nyog. Nung una ay palay lang at mais, at isinama na pati nagtatanim ng nyog, ng tubo, ng pinya at iba-iba pang mga pananim ay isinama natin. Ganon din po nagkaroon ng iba't ibang administrasyon. Nabigay din ng lupa, ngunit may kasamang utang. Ngayon po, umupo ang ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos ng mahabang ninyo, gusto po ang Pangulo ang lupa ibigay sa wala kasamang. Hindi lamang po sa Negros Occidental at sa buong Pilipinas po. Ang susunod yata namin na pupuntahan ay sa Mindanao. Marami po kaming ibibigay din na mga titulo para sa ating mga DAR beneficiaries. At pinapangako po sa atin ni Secretary Estrella, kanya baka maabot natin ang 100,000 na mabigyan ng titulo sa taong ito. Kaya naman, inaatasan ko ang DAR na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang suriing mabuti at madaliin ang pagtukoy sa mga benepisyaryo upang mapakinabangan na kaagad ang mga lupang saka nito. Bukod sa lupa ay mamamahagi rin tayo ng iba't ibang tulong para sa pagtatanim at sa pagpapayaman ng mga sakahan. Ilan lamang rito sa halos 70 milyong piso para sa support services tulad ng mga abono, farm machineries and equipment at mga farm-to-market road. Dahil po, ang agrarian reform ay hindi lamang sa magbibigay ng titulo at iiwanan na kayo. Kasama po sa batas ng agrarian reform ay susuportahan kayo ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng ganun nga, ng abono, ng farm equipment at lahat ng farm-to-market road. Yan po ay patuloy ng suporta ng DAR kahit na naibigay na ang inyong titulo. Nagpatayo din tayo ng tulay sa ilalim ng programang Tulay ng Pangulo para sa kaunang pang-agraryo. Sa ating pagtataguyod ng bagong Pilipinas, layunin natin ang sabay-sabay na pag-unlad kung saan walang sino man ang maiiwan sa pag-aasenso. Itong programang pang-agrikultura ng pamahalaan natin ay nagpapakita lamang ng seryosong pagkilos ng administrasyon upang matulungan kayo na magkaroon ng higit na kakayahan, kasanayan at mga pagkakataon sa pag-unlad. Kung inyo pong matatandaan, nilagdaan ko po ang batas noong Hulyo ng ang nakaraang taon, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na ito ay nagtakda na mabura na ang lahat ng pang-utang ng mga magsasaka dahil sa gawad na lupa sa kanilang pamahalaan. Sa mga tumanggap ng mga e-title nang galing sa collective CLOA at sa mga tumanggap ng CLOA sa mga lupang narehistro bago mag-24 ng Hulyo noong nakaraang taon, malagod kong ipinapaalam na wala na po kayong babayaran na amortization. Burado na po ang inyong utang sa Land Bank. Sa ating mga agrarian reform beneficiaries, may tuturing po kayong mga buhay na bayani ng ating panahon. Kayo ang sandigan namin upang masiguro na sapat ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na mapapayabong natin na hindi lamang ang agrikultura dito sa inyong lugar, kung hindi pati na sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Makakaasa kayo, nakabalikot ninyo ko
at ang buong pamahalaan sa lahat ng inyong pagsisikap. Naway samahan ninyo ako sa pagsasakatuparan ng isang bagong Pilipinas, isang bansang walang nagugutom at amukgid nga salamat. Maraming Madamo nga salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Isa pong karangalan ang makasama ka namin sa distribution of land titles and turnover of support services dito sa Negros Occidental.